Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli nating tinatalaga ang ating mga puso sa kabanal-banalan, kamahal-mahalang puso ni Jesus. Napakaganda po ng definisyon ng pagdarasal para sa isang manunulat. Ang pangalan niya ay si Henry Nouwen. Ang sabi po niya, that prayer is the act of listening to the voice of love. Pag tayo'y nagdarasal, tayo'y nakikinig sa Diyos na ang pagmamahal, ang pag-ibig. Pag hindi ka nagdarasal, hindi mo naririnig ang boses ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya naman tumitigas ang iyong puso. Kaya naman napupuno ng galit ang iyong kalooban. Kaya naman nakakasakit ka sa iba at sa iyong sarili. Mga kapatid, muli tayong bumalik sa banal na misa. Naway, dasal tayo. Tunay, lumapit muli sa Diyos. Makinig tayo sa kanyang boses at ito sanang magpalambot, magbago sa ating mga puso. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo'y nanampalataya, pero walang pagbabago sa ating mga isip at puso. Sa mga pagkakataon na sinasabi natin mahal natin ang Diyos, pero hindi naman natin minahal ang ating mga kapwa, pagsisihan natin ang mga pagkakataong ito, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa, kanyang pagpapatawad, para makita tayong muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami yung mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak mo sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipaintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa. At inilibingan ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon.
Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maari po bang si Isaac na ang pumunta roon?" Tanong ng alipin, "Aba hindi. Huwag mong patutunguhin doon si Isaac." Tugon ni Abraham, "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak, sapagkat dito ako pinapupunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit, huwag mong patutunguhin doon ang anak ko." Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negeb. Minsan, napadako siya sa ilang ng Bir Lahai-Roi. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo." Tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagkatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya't tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos. Kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan. Nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pagunlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang.
Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, umalis si Jesus at sa kanyang paglalakad, nakita niyang isang tao ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa pinaningilan ng mga buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang napakaraming publikano at mga makasalanan. At sila'y nagkasalong kumain. Na makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasali sa mga publikano at mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Pumayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. How to be more loving? Paano ba maging mas mapagmahal? Bakit napakahalagang tanong na kailangan nating sagutin ito? Kasi po, tandaan nyo, bandang huli, lahat tayo ay huhusgahan ng Diyos ayon sa ating pagmamahal. In the end, everything, everyone will be measured by how much we love. At pangalawa, mahalaga po ang pagmamahal dahil ito ang hinahanap ng ating mga puso. Ayon po sa pag-aaral, kahit na napaka-advance na ng ating mundo ngayon, ang dami pong computer, gadget, cellphone, meron na pong bagong AI, yung tinatawag nilang artificial intelligence. Ang henerasyon daw po natin ngayon, ang pinakamalungkot na henerasyon. Napakarami daw po ngayon, tahimik lang, pero depressed. May Facebook nga tayo, pero hindi naman po tayo nagmi-meet madalas face to face. Di po ba? Meron po tayong social media, pero napansin niyo po, naging anti-social tayo. Minsan ang taong nasa online, nawawalan ng respeto sa kanyang kapwa-tao. Kapag nandun na sa comment section, kapag merong hindi magustuhan, ang sakit magsalita. Ang dami po, nagmumura. May cellphone ang tao, pero hindi naman nag-uusap ang mga magpapamilya. Ang daming mobile games, pero hindi tayo tunay na masaya. Ang problema, nilayo tayo ng teknolohiya sa bawat isa. Di po ba? Nawala na yung pakikipagtagpo natin sa bawat isa. At kung maalala nyo po, ginawa tayo ng Diyos para makiisa, para makisama. In the beginning, man was not happy because he was alone. And yet, what did God do? He created a suitable partner for him. Technology or artificial intelligence is not a suitable partner for us. Dahil ang gadget, ang computer, walang puso yan.
Oo, may utak yan. Pero tandaan niyo po, ang hinahanap pa rin natin, puso. Amen? Balikan niyo ang Genesis, naging masaya lang si Adan noong nakita niya, kamukha niya ang kanyang makakasama, si Eva. Ginawa tayo ng Diyos para may mahalin at para tayo ay makatanggap ng pagmamahal. You can love your gadgets. You can love technology, but the gadgets, the computer, technology can never love you back. Amen? Iba pa rin ang pagmamahal ng tao. Amen? Pero ito po ang ginagawa ng teknolohiya sa atin. Inaalis niya ang puso ng tao. Technology has isolated us. And because of this, our nature, our hearts, yearn for love and encounter. Pero ito po ang mabuting balita. Nagkatawang tao ang pagmamahal sa katauhan ni Jesus. Ang mga iniiwasan, ang mga inietsepwera, mga kinamumuhian, mga kinaiinisan ng ibang tao, silang unang hinanap, silang unang nilapitan, silang unang sinamahan ng pagmamahal na nagkatawang tao, si Jesus. At tayo din po ay tinatawag, ginahamon ng Diyos, na bigyan natin ng laman ang pagmamahal niya para mapuno ang mundo ng tuwa at ng kapayapaan. Kailangan natin ng pagmamahal. Amen? Pero yan po ang tanong paano tayo magiging mas mapagmahal? How can we be more loving? First, we must meet the other regularly. Lumapit, makipagtagpo, makisama sa iba para lumalim ang ating pagmamahalan, ang ating ugnayan. Remember, my dear friends, proximity is the first step to intimacy. Nahuhulog ang loob mo sa mga malapit sa iyo. Di po ba? Tumitibay ang ating pag-ibig sa mga palaging kasama natin. At ang pagmamahal ay lumalago, namumunga, nag-uumpisa sa pakikipagtagpo. Unawain niyo po mga kapatid, kaya nawawala ang pagmamahal natin sa iba kasi binabaliwala mo sila. Bakit binabaliwala mong ibang tao? Anong nasa isip mo? Bukas, nandyan pa rin naman yan Okay lang. Kasama ko naman yan palagi Pero mali po yun. Di po ba? The people that we have in our lives are not there forever. Ang tao na mahal mo, darating ang panahon, ang katotohanan, mamamatay din siya. Di po ba? Kailan mo siya mamahalin? Kapag wala na siya. Wag mong hihintayin na mawala yung iyong minamahal bago mo maiparamdam, maiparanas ang iyong pagmamahal sa Kanya. Di po ba? Ang kapatid, habang may oras pa, di natin alam kung hanggang kailan na lang ang ating panahon dito sa mundo, kung hanggang kailan na lang nabuhay ang iyong minamahal. Palagi mong ipakita, paramdam, makipagkita ka, makipagtagpo ka, makipagkwentuhan ka, makipag-connect ka diyan sa iyong minamahal. Kaya nababawasan ang ating pagmamahal sa iba kasi nawawala na yung oras natin ng pakikisama sa kanila. Di po ba? Kaya nga po si Jesus, balikan niyo ang ebanghelyo, anong ginawa niya? Inupuan niya, nakikain siya, nakisama siya doon sa mga makasalanan. At bakit po nagkaroon ng pag-ibig at pagmamahal ang mga makasalanan sa ating Panginoon? Kasi sinamahan nila ang Panginoon doon sa hapagkainan. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang susi para lumalim ang ating pagmamahal ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at ang pagiging malapit sa iba. Love cannot exist without presence, without time, without intention. Kaya paano magiging masarap ang relasyon yung mag-asawa? Di na kayo nagde-date. Di na kayo nag-uusap ng masinsinan. Di po ba? Puro na lang trabaho, trabaho, trabaho. Kaya matutuyo kayo. Ang pamilya na hindi kumakain sa lamesa, na sama-sama, na nag-uusap, nagkwekwentuhan, nangungumustahan, hindi malayo. Ay sakit ng loob sa bawat isa ang pamilyang yan.
paano din tayo magiging close sa Panginoon? Paano tayo magkakaroon ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos? Kung hindi naman tayo nagdarasal, kung hindi naman tayo nagsisimba, at kung man ikaw ay nagdarasal at nagsisimba, hindi mo naman nilalapit ang iyong puso at loob sa Diyos. A deep love needs an encounter of hearts in time and space. Kapag wala sa lugar, kapag wala sa oras, anong ibig sabihin? Wala. Nothing can exist without space and time. Amen? Tapos magtataka ka, bakit walang pagmamahal ang iyong asawa sa iyo? Binigyan nyo na ba ng lugar, ng oras, ng panahon, yung inyong pagkikita? Kung wala, wala talaga. Wala kang i-expect. Di po ba? Magtataka ka, bakit walang pag-ibig, pagmamahal, malasakit ang iyong anak sa iyo? Binigyan mo na ba ng oras, ng panahon, ng lugar, yung inyong ugnayan bilang magulang at anak? Kung wala, wala talaga. If you want love to deepen, then give it time and space to grow. But secondly and lastly, in order for us to deepen our love, we need forgiveness. May napakaganda pong kasabihan. At sabi, when you forgive, you love. And when you love, God's light shines on you. Wow! Ang mga Pariseo ay hindi mga mapagmahal na tao. Mukha lang silang nagmamahal. Pero sa totoo, hipokrito sila. Mga pakitang tao lang. Mas gusto pa nga nahusgahan nila o laitin yung mga makasalanan. Pero bakit ba ang ating Panginoon ganon kadaling magpatawad sa mga makasalanan? Kasi ang tingin niya sa mga nagkamali ay may sakit sila. Tanong ko po, kayo ba ay magagalit sa isang may sakit kung siya ay nagbubugnot at nagbuibwisit? Hindi. Di po ba? Unawain mo siya. Kaya bugnot siya, kaya nagbuibwisit siya, kaya palagi siya naiinis. Kasi alam mo, may nararamdaman siyang sakit sa kanyang katawan. Sasakit ba ang loob mo sa isang taong merong Alzheimer? Kung man na itatapon niya yung kanyang pinggan, yung kanyang pagkain? Di ba hindi? Kasi alam mo, hindi niya kontrol yung kanyang mga kamay, yung kanyang katawan. Ganyan din po sa mga makasalanan. Unawain natin sila. Ang bawat nagkasala ay alipin kasi. Ang bawat makasalanan ay nabubuhay sa kadiliman. Kaya nga sila ay nawawala. Kaya nga sila ay nagwawala. Kasi kung sila ay nasa liwanag, alam nila kung ano yung tama. Alam nila kung ano yung mabuti. Alam nila kung ano ang kailangan nilang gawin. Kaya imbes, nakasuklaman mo ang mga nagkasala. Dapat maawa ka nga sa kanila eh. Kasi may problema ang kanilang kaluluwa. Amen? Bakit ka magpapatawad sa mga nagkasala sa iyo? Kasi sabi nga ng ating Panginoon habang siya ay nakapako doon sa krus, Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. The first word that Jesus uttered while nailed on the cross is forgiveness. Why did He forgive? Because He understood that these people, they do not know what they are doing. Magpatawad ka, kapatid, kasi gamot yan sa taong nagkakasala. Magpatawad ka, kapatid, kasi kalayaan yan para sa iyo. Habang hindi ka nagpapatawad, nagkakasala ka din. Habang hindi ka nagpapatawad, mahihirapan kang magmahal. At kapag wala kang pagmamahal sa puso mo, makakasakit ka sa ibang tao at sasaktan mo ang sarili mo. Amen? Opo, mahirap magmahal. Pero, di ba, sa pagmamahal din, doon natin nararanasan ang sarap ng buhay, ang tuwa ng buhay na ito. As Saint Teresa of Avila said, it is love alone that gives worth to all things. Magkakaroon ka ng ganang mabuhay kung may pagmamahal ka. Kaya huwag kang magsawang magmahal. Palagi kang humingi ng grasya para makapagmahal ka sa iba kahit na mahirap, kahit na masakit ito. Because to love is our calling. To love is our vocation. We are born to love. We live
to love, and we will die to love even more. Magdasal po tayo, mga kapatid, magpatulong po tayo sa kamahal-mahalang puso ni Jesus para lumalim din ang ating pagmamahal araw-araw. Naway makapagbigay tayo ng hustong oras, maging malapit tayo palagi sa iba, at naway handa tayong magpatawad. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag, tinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway ipagkaloob mong iyong binubunsod na aming kahilingan sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami yung pinagpagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Pagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo, ay gawing kalugulugod na mga alay na ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ng sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan, pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila.
Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kukubin. Akitin ang puso namin ng grasya mo'y kambing. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Lagi ang kinig ang puso namin. Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Kanino pa ako tutungo kung hindi sa iyong puso ang pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po ako naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling. Kailanganan man ito ng isang himala. Naisin mo lamang ito at matutupad ng aking panalangin. Inaamin ko ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinana ko ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tignan mo ng awa ng may habag at mababatid ng iyong puso sa akin mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ang aking mga panalangin. O banal na puso, ano man ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at sambahin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad, kasama ng iyong sanlilikhang magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawalan ng habag sa mga naghihirap at nababalisa. Tignan mo po akong nagmamakaawa po ako, minamahal kong Jesus.
ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalininisang puso ng iyong madalamhating ina. Ipagkatiwala mo ako sa kanya bilang kanyang anak at ang kanyang mga panalangin ay makapangyarihan sa iyo. Amen. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, Maawa ka sa amin. kalininisang puso ni Maria, Ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay nagkaroon ng bungang laging naming may alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Paano mas lumalim pa ang ating pagmamahal? Una, kailangan tayong magbigay ng oras, ng panahon at ng lugar, makipagtagpo, makiisa, makisama sa ating mga minamahal kahit sa mga hindi kamahal-mahal, because love can only grow through an encounter. Love can only bloom if you give it time and space. Kamukha po sa halaman, pagkatanim mo, hindi naman agad may bunga yan. Kamukha sa halaman, kailangan bigyan mo ng lugar para tumubo. Ganyan din po ang pagmamahal. Do not expect any fruit of love if you do not give your loved ones time and the space to be with one another. Pero pangalawa, ang pagmamahal ay lumalalim at tumitibay kapag ikaw ay nagpapatawad. The more that you forgive, the more you love. One of the highest form of love is forgiveness. Alam po natin ang pagmamahal ay sakripisyo. At anong pinaka maganda, konkretong tanda ng pagsasakripisyo ay yung pagbibitaw ng ating mga ego, ng ating kataasan ng loob. Kapag hindi ka nagpapatawad, ibig sabihin, mataas ang iyong ego, meron kang kayabangan. Kaya nga, pag nagmamahal ka, ibig sabihin, mas mahalaga yung minamahal mo kaysa doon sa iyong ego o kataasan ng loob. So always forgive. Always forgive. Kahit na masakit, kasi kalaunan, ang mga nagmamahal ay pagpapalain ng Diyos. Remember that to forgive is to love, and when you love, God's light shines on you. Ito pong ating pagdasal sa araw na ito. Hilingin natin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, bigyan natin ng oras, panahon at lugar ang ating mga minamahal, at naway tayo'y makapagpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.